Ito, good news ito, ka-coffee ha. Parang may mga nagbabago ha. Si Castro, kilala niyo si Castro, hindi niyo pwedeng makalimutan itong si Franz Castro, ka-coffee, ng House of Representatives. Di ba isa to sa pinaka maingay, pinakagalit kay PBBM noon ha. At kung ano-anong sinasabi nito maiinis ka na lang talaga kung pwede ka lang talagang pumitik no. Nung panahon ng kaingayan nito ni Castro, maiinis ka talaga sa mga ginagawa nito, sa kinikilos nito. Pero ngayon, parang nag-iiba yung ihip ng hangin. A positive step, tingnan mo, ka-coffee, nasa politico.com ito ha. Castro lauds Marcos's decision against holding Saturday classes, balita ng politico.com. Parang hindi na lang laging negative ang grupo nila Castro. Napansin nyo ba yan? Ako napapansin ko, hindi lang si Castro ha, yung ilan pang miyembro ng oposisyon. Kasi ang oposisyon ngayon, grupo nila Digong, yan ang oposisyon ngayon. Yung dating akala natin oposisyon, unti-unti nang nagbabago. Oy, magandang development yan. Ibig sabihin, dalawa yan. Nakikitaan nila na maganda ang ginagawa ni PBBM kaya sumasang-ayon sila. Or, pangalawa, ang paniniwala ng DDS, binayaran itong mga to para pumabor kay PBBM. Seryoso kayo? Si Castro binayaran ni First Lady? Si Castro binayaran ni PBBM? Kasi yan ang akusasyon nila Kapag pumapabor sa presidente, binabayaran. Parang ang mainstream media. Ang mainstream media, hindi na raw naglalabas ng masasama against the president, against the administration of PBBM. Kaya ang sinasabi nila, binayaran daw ang mainstream media. Ano ito ngayon? Si Castro binayaran din. Dinagdal na yan kung binayaran yan para purihin ang mga kilos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, hindi totoo yung mga aligasyon ninyo na binabayaran ang pumapabor kay PBBM. Kasi yan sa dami ng madaldal noong panahon ng budget season, pagkaupo ni PBBM, isa yan si Castro. Sa pinakamaiingay. Laging tutol yan. Kahit anong gawin ng presidente, laging masama. Ngayon, nakarinig naman tayo ng maganda dito. Sabi niya, good step ito, ka-coffee. Itong decision ni Pangulong Bongbong Marcos na wag siyang mag-agree na magsagawa ng Saturday classes. Dami na namang bitter dyan. Ano nangyari? Nako, basahin natin kay Billy Villegas, kay Billy Vegas, House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro hailed the decision of President Ferdinand Marcos Jr. not to hold Saturday classes in school year 2024 to 2025. Simple lang itong bagay na ito, ka-coffee. Simple lang yung decision dito Hindi naman mahirap yan Yung pag-agree lang ni PBBM na wag tayo magklase ng Sabado dahil hindi maganda sa mga estudyante yan. Pinuri ni Castro. Noon lahat masama kay Castro. Ngayon, nag-iiba na ng ihip ng hangin. Sabi niya, this is a positive step towards addressing the concerns of our teachers, students, and parents who have long been advocating for a more humane and conducive learning environment. Makarinig ka niyan kay Castro? Hindi mo inasahan. Ako, hindi ko rin inasahan na darating tayo sa punto na magkakaganyan si Castro kasi akala natin forever tutol na ito. Kahit anong gawin ng administrasyon, masama. Ang problema, yung attitude na yan, pansinin ninyo yung traits na yan na kahit anong gawin ng administrasyon masama, napunta sa grupo ni Digong. Napunta sa grupo ni Harry Roque. Yan, sila yung nagmana ng masamang ugali na yan ni Castro. Parang bumabait-bait ngayon si Castro. Ayan, namana kasi napunta doon sa mga maisog kuno. With this schedule, Saturday classes, which is a cause for concern for students, teachers, and parents, would be avoided, sabi ni Castro. Marcos directed the setting of school year 2024 to 2025 from July 29. Yan po yung balik eskwela, ka-coffee July 29, 2024 po yan at magtatapos po yan ng Abril 15, 2025. Yan at July 29 sa mga estudyante dito sa Pilipinas, ang first day po ng classes ay July 29 at magtatapos po yan ng April 15 the following year. The move was made in a bid to revert to the June-March school calendar for 2025 to 2026. Kumbaga, gradual lang muna ito, ka-coffee. Magsimula muna tayo ngayon ng July hanggang April. Pero yung susunod na school year, yan, June hanggang March na po yan. At marami naman na nag-agree dyan. Isa kasi sa pinakadahilan dyan kung bakit nilipat po yan sa ganyang panahon dahil yung mga classroom kasi natin hindi climate resilient Isa sa problema natin dyan, sa tindi ng sikat ng araw,
Dahil hindi yan conducive para sa mga estudyante, nagli-lead yan sa cancellation ng pasok. Walang pasok tuloy, di ba? Dahil sa sobrang init. Buti sana kung air condition lahat ng mga public schools natin, hindi naman ka-copy, no? So, nag-agree ang presidente dyan, matapos po ang kanilang pakikipagpulong sa DepEd, nag-agree na po ang presidente dyan, sige, balik na natin yan sa July 29. Castro also stressed that more needs of the public education system needs to be addressed. In-action na naman yan. In fact, malaking pondo ang inaalat natin dyan ng gobyerno para i-address yung mga problema na yan. We must continue to push for substantial reforms, including the hiring of more teachers, the construction of more classrooms, and the provision of proper ventilation in all learning spaces. We also need to take decisive actions to address the climate crisis, which is having a devastating impact on our education sector and our people's lives. Ayan, sana naririnig ni Vice President Sara Duterte yan. Medyo marami-raming concerns ka-coffee. Dapat yan ang atupagin. Kaya wag nang dumalo sa mga rally si Vice President Sara Duterte. Yung mga maisog rally na yan o yung mga rally para suportahan si Kibuloy, wag nang dumalo dyan si Vice President Sara Duterte dahil maraming problema. Maraming issues sa sektor ng edukasyon na kinakailangan i-address niya. Bigyan niya ng tugon. So tama, stop muna. Focus siya sa trabaho. Total, pinagkakatiwalaan naman siya ng presidente natin. Hindi naman siya tinanggal dyan sa Department of Education. Sa kabila ng nananawagan ng resignation niya, o delikadesa na lang, umalis na lang siya dyan, ay ka-coffee, nananatili pa rin siya dyan. O pinagkakatiwalaan pa rin siya dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kailangan gawin niya yung trabaho niya. Diba? Simple lang naman yan Focus ka dyan Kasi as a Vice President bibihira lang din naman. Wala ka technically nga sa Constitution natin, spare tire ang labas mo dyan. Pero pinag-handle siya ng cabinet position. So pag-focusan yan. Huwag yung mga rally. Huwag yung mga moves na nagpapabagsak sa partner niya supposedly, sa presidente. Pangit kasing tingnan yan. Marami silang dapat pagtuunan ng pansin. Bigyan ng atensyon itong problema na ito ng mga estudyante. Ma'am Gloria Kobayashi, okay lang po ang Saturday classes kung tungkol sa sports tulad dito sa Japan. Oo, kung extracurricular ma'am, no? Pero kung academic yan, ako, mabuburyo na yung mga estudyante dyan. Baka mag-drop out na lang tuloy dahil hindi na kayanin. At isang concern din yan, syempre, ng mga magulang, syempre, additional cost yan sa kanila, dagdag baon yan, and ano yan parang laba time nila yan linis time, general cleaning, family time nila yan. Syempre, kung papasok pa, mababawasan yung kanilang oras. Kaya nga si PBBM, tutol siya dyan na magkaroon ng Saturday classes. Noel Lacambra, DDS Maisog, kultong guruguran. Sabi ni Noel Lacambra. Hindi ko alam kung tuloy ang Maisog rally nila dyan sa Tacloban ka-coffee dahil naubusan na sila ng flight dyan Hindi ko alam kung i-push pa rin nila yan o maglipat naman sila ng kanilang venue. Edita Odero, shoutout po sa inyo, ma'am. Nakikinig po sa atin kay Jackie Britos. Hello po sa inyo kay Eileen Surido. Dapat nga pa, kawawa mga bata kung super init. Sa totoo lang ka-coffee, isa yan sa problema na dinaranas ng ating mga estudyante. June Madriaga, alang ibang presidente sa Pilipinas nagbigay ng titulo ng lupa kundi si BBM lang. Yung yabang vlogger ni Digongyo, DDS shit daw, supporter, sabi ni June Madriaga. Siyempre, hindi nila mapapansin yan kasi ano yung mga yan mga bitter yung mga yan Parang sabi ko nga kanina, yung ugali ni Castro noon na lahat kontra naman na itong grupo ng mga DDS Ito si Castro, buti kahit papano, pinupuri na ang magandang nagagawa ng administrasyon na ito, yung mga desisyon na beneficial. Tama naman ganun lang naman yun maiintindihan mo pa ang critic kung valid yung kanyang criticism yung iba kasi dyan halatang halata na may gawin ng administrasyon, negatibo ang dating sa inyo. Wala na magandang ginawa sa inyo. Lahat pangit na. O paano kayo paniniwalaan yan? Ka-coffee, napanood mo ba yung pasabog na isang vlogger tungkol kay Hitad Mahardika? Grabe, OFW. Sabi ni Ma'am Baybayan Sally. About po ba yan sa asawa niya, ka-coffee? Yun ba yun? Lucia Medina, kulang kasi sa kaalaman si Sara kaya walang improvement sa DepEd. Tapos inaatupag pa niya ang pamumulitika, ang mang-away at pabebe at pa-cute. Resign ka na, Sara Mau, sabi ni Lucia Medina. Kaya ano yan, lesson learned yan kay Sara Duterte. Kasi remember, nasa ibang bansa si PBBM that time Pinagkatiwalaan siya bilang caretaker ng bansa natin, di ba? And then all of a sudden, makikita mo,
nandiyan dyan sa liwasang Bonifacio, nagpakita ng suporta kay Kibuloy na yung sinuportahan niya mga yun, inananawagan para ibagsak itong administrasyon na ito. Positive daw si Hitad, sabi ni Webster Webb. Positive saan po? Hindi ko alam yan ka-coffee ha, saan yan? Wala pa akong balita dyan, saan positive yan? Kay Saras Grigor, shoutout idol from Merckx, dyan po sa Rio Delta. Ma'am Michelle, mas mahirap dito sa US kasi ang breaks dito na dapat nagpapahinga mga bata ay gumagawa ng homework, reports at nagre-review for the exams pagkapasok. Mami Peng, oy, shoutout sa iyo Mami Peng, nakikinig sa atin ito. Isa to si Mami Peng sa matapang talaga na sumisigaw, nakikipaglaban na mag-resign itong si Vice President Sara Duterte. Pero syempre, Mami Peng, dead ba sila dyan? Paano ba naman naalis sa DepEd dyan? Ang pinakamalaking budget ng gobyerno napupunta sa Department of Education. Advantage niya yan. Kumbaga, kung naghahanda siya sa presidency sa 2028, malaking advantage yan kung siya ang nandiyan sa Department of Education. Sa lawak ng resources niyan, hindi mo pwedeng sabihin na hindi yan makakatulong to her advantage. Lamang sa kanya yan. Bakit siya aalis dyan? Diba? Noela Cambra, PDP, ayan, Pugo, Drugs Protection. Nako, nangyari na. Ang Pilipinas tangsang katerbang pogo ang nangyari nung panahon ni Digong. Naging sugalan ng Pilipinas. Buti nga ngayon, unti-unti nang nauubos yan Unti-unti nang natutuldukan at nare-raid yung mga pogo na yan at kung sino-sino pa. Drug user daw si Mahardika, sabi ni Marlon Tinoco. Oy, totoo ba yan? Hindi ko nakita yan ha. Mamaya hanapin ko yan. Kaya bumaba ang trust rating ni Sara ngayon, sabi ni Sir Mar Magpantay. Tomas De Castro, mga sinungaling yan. Mga Duterte daw. Di maiwan ang budget, sabi ni Toda Analisa. Napakalaki ka-coffee ng budget ng DepEd ha. Highest yan sa lahat ng kagawaran. Sa dami rin ng empleyado dyan, mga teacher pa. Siyempre, yung mga teacher directly involved yan sa halalan. Di ba? Sila yung mga nagbibilang. Siyempre, in one way or another, advantageous yan kay Sara Duterte na siya ay nandiyan sa Department of Education. Alam mo kung bakit hindi magre-resign? Kasi kapag nag-resign si Sara Duterte, dyan po sa Department of Education, mawawala siya ng silya sa cabinet meeting. Di ba? Kasi ang ticket niya para makasali ng cabinet meeting, ang DepEd. Kung wala na siya sa DepEd, paano siya magkakaroon ng access sa cabinet meeting? Di ba? Ang masaklap doon, siyempre mga confidential matters, strategies ang pinag-uusapan sa cabinet meeting. Sana hindi niya kinikwento yan sa mga kaibigan niya. Para kung kalaban yung mga kaibigan niya, di ba? Naloko na. Kumontra na ng kumontra sa administrasyon natin. Naku po, fake news yon si Mima, sabi ni David Liam Lucas Contreras. Hanapin natin yan ka-coffee mamaya. Hindi ko pa nakita yan. One Piece Power TV, kapalmuk si Sara, ayaw pang umalis sa DepEd. Hindi talaga yan ka-coffee. Siyempre, pinangahawakan niya na tiwala pa sa kanya, si PBBM Anak, nag-spend daw si Sara ng 150 million na situation room na nasa DepEd pa, naka-hook up nito sa mga departments ng DND, mga police at military. Ayan, ako. Actually, maraming mga controversial at kinakailangan ipaliwanag. Ang problema, ang lagi nating naririnig dyan, no comment muna. Di ba? Second highest position holder ka ng gobyerno ng Pilipinas and maririnig mo no comment daw. Philo Ragma, shoutout po sa inyo kay Polly Penny, kay Lee Capili at kay Romeo Abihero Locoloma, kay Bernie Barsaga at kay Cesar Macabugaw Ferrer. Shoutout po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Baka nasa YouTube po kayo at hindi pa kayo nakasubscribe sa ating page, pasuyin lang ka-coffee, paklik po na subscribe. At kung kayo nasa Facebook, i-like lang po yung ating Facebook page ng ka-coffee, no? Kung hindi pa po kayo naka-like or naka-follow sa ating Facebook page, click lang po yung follow. At yung mga kapapasok lang po sa atin, attendance check tayo ka-coffee, i-like lang po yung video na yan para sa ating attendance check. At kuha na kayo ng kape, move on tayo ka-coffee sa ating next topic.